Sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, dubling paggalang at pagbati at pag-alala sa mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the Prophet of God, at pag-alala sa turo't aral ng ating beloved Mama Dear na nasa piling na mahal na Panginoon, maging ang mga beloved children ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, maging sa ordained preachers, mga manggagawa, mga kapatiran at mga televiewers, magandang gabi po sa inyong lahat. At aking pasalamatan ang mahal na Panginoon sa pagtutuwid na nangyari sa amin, buong pamilya, dahil ang aking beloved husband po sa hindi inaasahan, at napakahalaga po talaga ng panalangin walang patid dahil hindi natin alam kung kailan darating ang mga pagsubok o aksidente. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil panalangin ko po talaga na magkaroon ng pananampalataya ang aking beloved husband dahil kahit 15 years na po siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, parang yung mga major testimony, parang natural na lang po sa kanya. Pero nais ko po talagang 100% manampalataya siya sa hindi inaasahan nga po nung May 1. Nag-aral po siya magmotor, na-aksidente po siya. Talagang grabe po ang tama niya, bali-bali po ang nakrak po ng dalawa ang kanyang braso at naputol pa po, maging ang binti, nagcrack po ng 3 sa madaling salita. Dinala po siya sa ospital. Akala ko po, nagulat po ako dahil may tumawag. Tapos nakita ko na lang may ambulansya. Talagang grabe. Ang hallelujah, ang kaba ko bilang tao. Dahil may pobya pa ako sa ngalan ng motor dahil ang beloved anak. Talagang dahil sa motor, kinuha po siya ng mahal na Panginoon. At yun nga po, sa madaling salita, pumunta pa ako ng ospital at sabi ng doktor, sa ER lang kami kasi obserbahan. Tapos yung laboratory na po, nagkaroon daw po ng hangin sa baga dahil sa aksidente. Sabi po ng doktor, butasan daw po upang tanggalin ang hangin. Sabi ko po, hindi po kami magpapabutas ng baga, bagkus manampalataya kami sa mahal na Panginoon dahil sa Jesus Miracle Crusade, ang patay binubuhay. Sabi ng doktor, walang magagawa ang Diyos mo. Sabi ko, maghunos dili ka, Dok, dahil buhay ang aming Diyos, ang patay binubuhay dito sa unang panalangin na ang beloved pastor. Sabi niya, walang magagawa, ako may magagawa sa asawa mo ngayon. Sabi ko, magperma na lang po kami ng waiver dahil ipasa Diyos ko na lang po. Dahil di ba sabi ng mga doktor, kapag wala ng pag-asa, ipapasa Diyos na lang. Kaya ngayon palang, Dok, ipapasa Diyos na namin. Grabe po talaga ang tama kung iisipin bilang tao talagang hindi kayang iuwi. Nahirapan nga po kung iuwi dahil hindi siya kayang buhatin dahil talagang grabe yung baga ng kanyang braso dahil balik nga po maging ang kanyang binti. Pero purihin ang mahal na Panginoon dahil sabi ng aking beloved husband, uwi na lang daw po kami. Pero kaya purihin ang mahal na Panginoong Hesus. Sabi ng doktor, kapag hindi mo yan pinatanggalan ng hangin, within 3 days, mamamatay yan. Sabi ko, salamat na lang po, Dok, sa concern nyo. Pero buhay ang Diyos namin, papagalingin ang aming Diyos, ang aking beloved husband. Hallelujah! Kaya mga minamahal, sa madaling salita, inuwi ko po na madaling araw. Pero napakahirap pong isipin po talagang, alam mo po yun sa probinsya na madaling araw po namin binuhat yung aking beloved sa pamagitan ng folding bed. Pinagtulungan po ng aking 3 anak na lalaki. Talagang hirap po kami dahil ayaw ko pong makita ng mga kapitbahay kasi siyempre, bakit ko inuwi? Kaya sa ayaw ko makita at mausig, gabi po namin inuwi ang aking beloved husband. Purihin ang mahal na Panginoon sa madaling salita nung grabe to lang kirot dahil walang pain reliever. Sabi niya, wala bang resitang pain reliever? Akala ko ba magpaipit ka? Sabi ko, babalik ka ba sa ospital? Ay, hindi na. Sabi ko, ang pain reliever mo ang mahal na Panginoon. Ang gagawin mo lang, manood ng preaching ng beloved pastor, sumunod ka sa panalangin, ikasaot mo ang lahat ng fracture mo. Dahil nagtitinda nga po ako, purihin ang mahal na Panginoon, dahil Sunday Christian po ang aking beloved husband.
talagang nagkulang po siya sa pananampalataya. Yung mga major testimony nga po parang natural na lang sa kanya. Ngayon sabi ko, ngayon mo patunayan na ang Diyos natin ay buhay. Na parang walang mang nangyari sa iyong mga fracture na yan dahil tunay at totoo ang Diyos dito sa ating banal na gawain. Ganun nga pong ginagawa niya. Sa tuwing auwi ako, malaki ang pagbabago niya. Talagang hanggang ngayon po nakakaturutagilid na siya. Kaya purihin ang mahal na Panginoon sa mga pagpapalang niyan dahil sabi nga po, hindi tayo malungkot sa mga pagsubok, bagkos magalak tayo dahil naramdaman natin na iniibig tayo ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya nagpupulit nagpapasalamat po ko dahil po, ako po talaga, mula nung ako'y makakilala sa mahal na Panginoon, halos lahat na ng pagsubok ay nakantang ko na. Isa mga pong pagsubok ay ang ginawa ng mahal na Panginoon himala sa aking buhay dahil naglalakad po kami ng halos 6 months mula Marikina hanggang Amoranto. Hallelujah! Dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakarating kami ng dako ng Europe. Europe pa po talaga, dalawa pa po kami ng aking anak. Nang dahil po doon, yan po ang ginagamit ang aking anak sa pagbibigay. Talagang nakarating po kami ng dako ng Poland sa pamamagitan ng Hallelujah, praise the Lord. Dahil hindi po ako marunong mag-English, ang dami po namin dati kasi po wala pang embassy ang Poland dito sa Pilipinas. Pumunta po kami ng Malaysia. Talagang pinatunayan ng mahal na Panginoon gano'n siya katotoo. Kung talagang himala sa mga himala dahil wala po kaming kaalam-alam, magtuturis sa pamamagitan po ng turis. May ginamit po ang aking mga kamag-anak. Hallelujah, mayroon po pala akong kamag-anak sa dako ng Europe. Yung po ang ginamit ng mahal na Panginoon pang makarating kami doon. Dahil wala nga po akong grade 6 lang po natapos ko. Talagang pag dadaan po kami sa immigration, yung anak ko nakikipag-usap. Ako naman po ay tinatakpan ko ang bibig ko. Ang sabi ko lang, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sasabihin ng bibig, go, 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 go. Kaya purihin ang mahal na Panginoon Diyos. Nakarating kami ng dako ng Poland na talagang matagumpay. Dahil, Hallelujah, maging mga minamahal. Dahil sa pagbibigay, talagang dati, maliit na kwarto, hindi po kami makabayad. Talagang purihin ang mahal na Panginoon. Sabi nga po, bagamat nasa bundok kami, mansyon daw sa bundok, na kami lang ang gumawa at binagyan ng talento at karunungan. Ang aking beloved husband, ako lang po ang libor, maging aking mga anak. Pero glory to God, sabi ng aking mga kapitbahay, dahil tinatakpan po namin, nilabas po namin nung mapinturahan na. Sabi niya, hala, yan palang ginawa niyo. Oo, sabi ko, purihin ang mahal na Panginoon. Walang arkitek, walang basta kami lang po. Talento ng mahal na Panginoon pinagkalob sa akin, beloved husband. May mga, may mga buldura po yan. Purihin ang mahal na Panginoon, totoo ang Diyos dito. Ang hindi marunong binibigyan ng karunungan. Ang wala binibigyan, pinagpapala. Dahil sa pagbibigay, wag lang po tayong sumuko. Magtapat po tayo. Kung ano man mga pagsubok, talagang dahil sa pagsubok, akala natin pinabayaan na tayo ng mahal na Panginoon, ngunit hindi. Tayo iniibig, pinaparanas ng mahal na Panginoon. Ang mga pagpapala na natanggap ng ating mga kapatiran, dati akala ko, tagakapakinig lang kami. Purihin ang mahal na Panginoon dahil naranasan namin ang mga napakipangkinggan namin mga patutuo, pinaranas sa amin. Katulad ng himala na yan na gradual. Talagang walang siminto, mga minamahal. Lagi ko lang nililihan at naglilihan sa aking beloved husband. Gradual po siyang pinagaling, unti-unti na medyo nakakatagilid na. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang.